Tawag po ng presidente to, kaya ako ginawa. Kaya pinagmalaki namin to na kailangan gawin kagad to dahil ang presidente mismo tumatawag. Siya ang agriculture secretary. Sabi niya, Ramon, magtrabaho tayo mabuti, bilisan natin mag-produce. Kailangan makpakita ko sa taong bayan na meron talaga tumuon at lumabas para mag-produce. At di kwento, kailangan pakita mo. Kaya po nagtayo ang San Miguel ng poultry na ganito is to address the call of the President for private sector to help build immediately food security. Dahil ho, yung mga pagkain natin ngayon, yung beef, 400 pesos per kilo. Yung baboy po, 300 pesos per kilo. Yung galunggong, 200 pesos per kilo. Yung poultry, 150 pesos lang. Pinakamura, pinaka-healthy at gawa pang lokal. Nung tinawagan ng presidente ang taong bayan, pati ako pinagsabihan niya personally, na magtulong-tulong tayo to produce locally produced food, to make sure na walang magutom na Pilipino, walang magutom na kababayan natin, at murang pagkain, high quality pang pagkain. Kami po lumabas at immediately lumapit kami kay presidente at through yung assistant niya, Yusek Ding Panganiban, grabe ang support niya sa amin. At si Secretary Ding Pascual ng DTI, tsaka Yusek Perry, nag-apply kami ng mga incentive kailangan para may import ng mga equipment na ito para may tayo at may ayos ng tama. Sa susunod po, lahat po ito, sa sobrang dami ng ating manok mapoproduce, may export pa natin niya sa Filipino community sa abroad. Yung mga adobo, di ba? Yung mga kung ano-ano pagkain Pilipino. Tawag po ng presidente to, kaya ako ginawa. Kaya pinagmalaki namin to na kailangan gawin kagad to dahil ang presidente mismo tumatawag. Siya ang agriculture secretary. Sabi niya, Ramon, magtrabaho tayo mabuti, bilisan natin mag-produce. Kailangan makpakita ko sa taong bayan na meron talaga tumuon at lumabas para mag-produce. At di kwento, kailangan pakita mo. Kaya siya nandito ngayon. That's why we want. Kaya nandito tayo para talaga ipakita na it can be done. Ngayon, yung sinasabi ni Chairman, sabi tungkol nga sa pagtulungan, that's the way that we should do it. Kung ano yung kailangan ng private sector, kung kayang gawin, kayang ibigay, kayang mag-incentive, kayang mag-exemption, whatever it is that's needed, kung kayang gawin ng gobyerno, gagawin talaga ng gobyerno para nga magkaroon tayo to encourage yung investment dito sa ganitong klaseng operation. That is to help food supply. Kaya tayo, kaya po tinitignan, dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaki, ganitong extensive dito sa Pilipinas. Kaya we should encourage everybody that there are very many options, there are many opportunities for the production of food. And in the government, we will do everything that we can. Lahat ang kaya namin gawin para tulungan ang private sector para makapag-invest sila na mabuti. Kailangan naman, siyempre, may bawi din sila. Pero at the same time, mababa ang presyo sa merkado at sapat ang supply. Yun ang ano dun. Tapos marami kang medyo isolated na area, nagkatrabaho ngayon yung mga tao na nakapaligid dito. So, that's so good. Thank you, Mr. President. Thank you, sir. Para sa bayan. Yes, sir. Para less relying on imported po tayo. Tawag po ng presidente yan. Mr. President, paano po natin hihikayatin yung mga other poultry farmer na gamitin din po yung ganitong teknolohiya, sir? Well, ganito ang kailangan talaga natin dahil sa dami, sa laki na ng demand, ay kailangan industrialized na. Pero kailangan maingat at maraming binabantayan. That is why these new technologies na inadapt natin, ito galing yata sa US. Amerika po. Sa US yata ito galing. Para naman, magkaroon na tayo ng magandang supply ng manok. Madami siguro. Kasi this is the reason that I made sure to come here para ipakita nga na meron talagang paraan para magkaroon tayo ng sapat na supply. And it comes from, again, from the private sector. But the private sector, marami silang pinaplano.
SM Foods has a plan to eventually allow some of the cooperatives, farmers association to come into partnership with them. So, that is, yan na nga yung PPP. Marami tayo pwedeng gawin pagka ganito. So, I wanted to highlight, this is, ang project, total project, is isang dosena nito around the country. So, gagawin ng SM Foods. The amounts are quite substantial. Kaya this is what we need. Tapos naka-isolate na ganito, hindi natin masyadong kailangan bantayan yung avian flu. So these are all the technologies that are available around the world. Dapat i-adapt natin. Kaya natin ipinapakita ngayon na pwede naman talaga tayo mag-produce ng sapat ng broiler, tapos iba't ibang pagkain. So, at hindi mag-compete ito sa mga small farmers. Dahil ang final product nito, Ready to eat. ready to eat. Hindi dadali sa wet market to. Hindi sa palengke pupunta nito. Kaya patuloy pa rin yung ating mga backyard na nag-grower, di pwede pa silang tuloy-tuloy naman, hindi naman sila masasagasaan ng ganito kalaki. And down the road, baka interesado sila na yun na nga, mag-partner sila sa SM Foods para kasama sila dito sa ganitong klaseng operation. Mr. President, a follow-up question po, since ano po yung natingin nila magiging contribution nito sa presyo ng itlog at manok, especially po na malapit na po yung Pasko. Advance, Merry Christmas na po Oo pala. nga pala. Natural. Pagka magandang supply, hindi tataas masyadong presyo. Siyempre, may pagpasko, may increase talaga ng demand dahil maraming party, maraming nagse-celebrate. Pero siguro naman, kung meron tayong mga ganito, hindi na siguro natin alalahanin na palipat-lipat ang presyo. Pataas, pababa, pataas, pababa, pataas. Pero, magkakaroon na nga tayo ng fresh supply. So, it's ganyan naman talaga yun. Demand and supply lang talaga yan eh. Tataas ang demand, malaki naman ang supply. So, the supply curve is relatively flat. So, hindi magbabago siguro masyado ang presyo. Okay. Sir, RKRSA po. Meron pa ako. Good morning po.